Nambudol na naman ang mag-asawang Ngagba, mga kababayan, dahil eto rong impeachment, mga kababayan, kuno na isinampa laban kay BBM. Para lang daw lokohan, mga kababayan. Dahil ang abogadong nagsampa nito, ayon kay Erice, mga kababayan, ay affiliated kay Madam Lisa. Eto talagang, Diyos Lord, bakit, mga kababayan, sa tuwing nasasabit itong pangalan ni Lisa Araneta, ay puro sa kabalastugan, mga kababayan. Parang wala nang ginawang mabuti itong admiral na ito. At maging si VP Sara Duterte, mga kababayan, ay napaisip na mukhang ang ginagawang impeachment na daw ito ay parang bakuna para maging immune daw si Bangag, mga kababayan, ng 1 year sa pagsasampa ng impeachment. Dahil ang kanilang mga ebidensya, mga kababayan, ay galing lamang sa mga periodiko at mga newspaper clippings, mga kababayan. Ang mga animal. Walang mga affidavit dahil, mga kababayan, lumalabas na tanim impeachment ang nangyayari. Panoorin niyo po, ha? Tinawag na basura ni Caloocan Basura! District Representative Egay Erice ang inihaing impeachment complaint Mga laban basura! kay Pangulong Bongbong Marcos. Binueltahan niya na naghain Ito si mga kababayan, no? Si Bongbong Marcos. Muntikan na, mga kababayan. Sumobra lang ng NG. Oh, ang Bongbong malapit nang maging Bobong Marcos, mga kababayan. ng reklamo. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Marapit na rin maging Gunggong Marcos. Oh. Hindi bumenta sa ilang ang gaga. O, ganyan pa, oh. At obviously, mga kababayan, obvious dahil nung tinanong si Claire Castro, parang dinipensahan pa niya ang impeachment, mga kababayan. Parang dinipensahan niya yung mga taong nagsampa ng impeachment. Wala kami kinalaman dyan sa kanila. That is their own volition. O, ganyan pa. Di ba? Dapat awayin niya, no? Dahil ipapa-impeach ang kanyang amo. Para pinagtanggol na. resista ang Oh, Lord. unang impeachment complaint laban sa Ganyan, Pangulong oh. Bongbong Marcos. Diretsahang tinawag na basura ni Basura! Caloocan 2nd District Representative Egay Erice. Ang impeachment Pakidilawan, oh. Ano na lang, erase. Mag-volunteer ka na lang na maki-join dyan sa mga taong nagsampa ng impeachment. Tapos, magbigay ka ng mga supplemental na mga affidavits at mga evidences. Yaman man lang, mga kababayan, na nagsampa na sila. Nauna na, mga hudas eh. Parang mga chismis lang, mga kababayan, na mga artikulo ang kanilang mga nilagay doon daw. Galing sa mga newspaper, tabloid. complaint na inihain ni Attorney Andre De Jesus Kailangan yan mga affidavit, mga kababayan, yung mga dokumento. Mga permadong permado, hindi yung mga newspaper clippings lang. laban kay Pangulong Marcos. Puro news articles lang umano News ang articles. ibinigay na ebidensya ni De Jesus. So nga, ito yung daw, affiliated kay Lisa Araneta Marcos, no? Yung sinampa niya na impeachment complaint ay basura. Batura! 15 pages na walang mga ebidensya kundi mga news article. News article lang. Ang gawin ninyo, Erice, mag-join ka doon. Tapos sabihan mo sila na we will provide an additional evidences. Kunan mo ng affidavit si Aimee na nagsasabi talagang alam niya na addict si Bangag. Tapos ipanotaryo ninyo. Wag yung pinanotaryohan ni Gutesa dahil i-deny na naman. Ipanotarize ninyo. Ako na mag-notaryo. Ako na lang magpanotaryo. Tayo, samahan natin. Tayo na magbayad. Papirmahin natin si Aimee sa kanyang mga nalalaman. Tapos hingan natin ng mga kababayan ng mga kung mayroong pictures o videos. Tapos hanapin natin si Dean Chase. Hanapin natin si Dean Chase. Tapos sabihin natin kay Dean Chase, Dean, bigay mo sa amin yung video ni Admiral ni Marcos na Jr. na gumagawa ng kababalaghan. Tapos andun din daw, mga kababayan, mayroon din daw cocaine doon. Yun na ang ebidensya. Ang cocaine, hindi yung, wala kaming pakialam doon sa katawan ni palaka, mga kababayan, at ni pagmukbang ni Junior sa doon daw sa patutoy, mga kababayan, Mr. Tubig. Hanapin lang natin doon, mga kababayan, yung sinasabi niya mga droga. At sa tingin Ganyan ko dapat. ay hindi ito wala ito sa forma at walang substance yung kanya. Kulang sa final na substance, impeachment complaint. Tulungan mo, i-take over mo, Erice. Hindi ba yan pwede, mga kababayan? But unfair naman kung gumagawa-gawa sila ng kaso, mga kababayan, ng kulang sa substance, obviously, sabotahe.
May agam-agam din si Erice kay De Jesus at sa nag-endorso ng impeachment complaint na si Pusong Pinoy Party List Representative Wow, Jen pusong Pinoy. Nisay. Nahihiwagaan ako. Especially with the Mahiwaga! with the endorsement. Tahimik lang kasi si Kong Jep. Nagulat na lang ako siya yung nag-endorse. And he's identified with the Garcias who are known stalwarts of the national At taga-NUP. of the Oh, NUP. Oh, yun ang taga-NUP, mga kababayan. Nakakampwit na ni Marcos Yung eh. NUP mismo, sinabi nila na Oh, hindi sabi ng NUP, sila hindi doon nila susuportahan ang impeachment. napapayag sa mga impeachment laban sa Pangulo. Pero sagot dyan ni De Jesus, nag-iingay Ay, lang ito na ang ano daw, Abogado ba to ni Madam Lisa, mga kababayan? Sabi ni Erice eh. Mariin din niyang itinanggi na inihain niya ang reklamo para i-trigger ang 1-year bar rule. I specifically expressed. Sige. Ito na lang ha. Makipagtulungan ka kay na Erice na lang. Magbigay kayo ng mga supplemental na mga documents. Para hindi magmimisulat chismis, mga kababayan, yung news article. Parang ginawa kay Tatay Digong, mga kababayan, na sa ICC, mga news article lang ng Rappler. Diyos ko Lord. Categorically and absolutely denied that this is motivated Grabe. because of triggering a ban. These are valid, legitimate grounds that have been Oh, legitimate nga. Pero yung substance, mga ebidensya ninyo, mahina. that have been, that have been raised on so many occasions, not just by mainstream politicians, but also by the people at large. But nothing has been done about. Sana mga kababayan, mayroong, sige, anyway, nasabit naman yan, mga kababayan. Pwede ba sa ruling, mga kababayan, na mayroong susupport na ibang mga kakampi ng mga Duterte dito? Anyway, para lubos-lubosin na natin ito. Gusto nilang magkunwari, mga kunwari na impeachment. Tutuluyan natin. Dadagdagan natin yung mga ebidensya, pati yung ebidensya na video, mga kababayan, na hawak ni Dean Chase. These particular issues. Maging si Vice President Sara Duterte, duda sa inihaing impeachment complaint laban kay PBBM. Inihalintulad pa ito ng bise sa isang bakuna. Tingin ni VP Sara, ginawa lang ito para protektahan ang Pangulo. Murag bakuna ang tawag nila. Parang bakuna. Para kuan ka, protected ka for In one. fairness, point of view yan na Alvin, mga kababayan. Nakita natin tong Facebook Live na ito eh. Point of view ni Alvin na parang lokohan lang daw ang impeachment. And then, kinonfirm lang ni Sara, kinlarify ni Sara, nagtatanong si Sara, parang bakuna ba o ganyan. Pero si VP Inday, wala pang comment talaga, mga kababayan. Sinabi lang niya kay Alvin, dahil si Alvin duda eh. Sabi niya kay Alvin, para bang bakuna o ganyan, para matrigger ang one year ban. Year. Dagdag pa ng bise, inaasahan na umano niya na meron na namang panibagong impeachment complaint na Siya, ihahain sa laban February. sa kanya. Ayun nga, mga kababayan, si Trillanes nagsampa na naman ng plunder kay VP Sara sa ombudsman. Natin yan. Trillanes! Panyakis As Trillanes. expected as well, magiging katulad lang din yan nung nakaraan na ginagawang fundraising Fundraising na naman. ng mga members of the House. Para sa 2027 budget, mga kababayan. Yung pagpirma nila. Ah, It's all about the money. it's all about the money. Nasa Netherlands ang bise para bisitahin ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wala pang detalye kung kailan ang balik niya sa bansa. Nagbabalita mula sa frontline, Nagbabalita! Marian Enriquez, News 5. News 5! Eto, mga kababayan. Pakinggan ninyo. Meron din silang na mga kababayan, napansin dito sa impeachment na isinampalaban kay Bangag. Dive deep tayo, mga kababayan, dito, ha? Nung magsalita agad, ang naunang nagsalita dyan si Congressman Egay Erice, ang sabi niya, Ang ikaw sabi din ni ang abogado Egay. ni First Lady nung kakasuhan si Glenn Chong doon sa Ay, disbarment. Yan na, sabi ni sabi ni Pulong, multitasking yan. Sa umaga, abogado ka ni Lisa, tapos sa hapon, ipapa-impeach mo ang husband ni Lisa? What a circus daw. Diba? Nagsalita siya, nagkaroon ng press list tungkol doon, kasi yung abogado. Bakit ang abogado ng First Lady ang mag-initiate, ang magkakaroon ng complaint na initiation Para proceedings? ipa-impeach ang Pagkatapos, husband ng husband, ang asawa niya. Jet Nisay naman,
Husband niya madami nga, nagsasabi, well, I don't want to cast aspersion, ayoko na magsalita tungkol dyan, pero may sinasabi sila na contractor din siya. Pero ang point ko lang dito, doon pa lang sa umpisa, yung kay Kong Attorney Andre De Jesus, yun ang kabaha-bahala. Kung gagawa lang Kabahala. sana ng script, kung gagawa lang sana ng eksena, kumuha na lang ng ibang abogado. Itong abogado, naging abogado nila eh. Makikita ba natin ang hustisya ngayon? Sana magabayan ang ating bansa ng Panginoon at talagang magkaroon talaga ng, kasi dumalabas, hindi mo mapigil ang paglabas ng mga tao at mga issue. Pero sa huli, kung mapigilan man nila, 2 taon lang, lalabas ang kabuuang katotohanan. Oo. Eto, 2 taon lang mga kababayan. 2 years na lang, 2028 na. Eto ang totoong hostisya dito sa bangag mga kababayan. Darating din sa kanila. Ang paniningil. At lahat ng tao dito na may sangkot at may kinalaman, palagay ko naman magbabayad sa batas, magbabayad sa hustisya. Dapat Impeachment yan. doon kay Dapat yan. ERAP. Impeachment na naman ngayon kay PBBM. Anong tingin mo, sir? Deja vu ba? Oo, deja vu kasi talagang makikita mo Deja yung vu. sitwasyon noon Najabu. na mga nakikita nating problema kasi at the time, di ba, corruption din yung naging main issue noon. And sa ngayon, nakikita natin. Pero ang katotohanan, mas Pero yung kay ERAP mga kababayan, kung mayroon mang corruption doon is barya lang yun. Eto talaga, trak-trak na mga kababayan. malala sa ngayon. Ay, Kailan malala. natin naririnig kahit na yung mga nagsilbi na sa gobyerno, mga kabinete, ang mga kongresista na nagsilbi na dyan at hanggang ngayon nagsisilbi, no? Talagang nagugulat sila doon sa Sisilbi, sinasabi natin ang mga walang silbi. sindikato ng korupsyon ng gobyerno, bilyon-bilyon yung usapan. Alam nyo kung babalik tanaw nyo yung panahon nung kay Pangulong Estrada, parang napag-usapan doon, if I'm not mistaken, mga 1 bilyong mahigit lang. And ang actual na, kasi di ba meron doon yung Muslim Youth Foundation, sinasabi lang Mueteng Money, tapos kasama dito yung tobacco excise tax. Yung tobacco excise tax, matawag 160 million. At yun, na-convict ang Pangulong Estrada dahil dyan, sa kasong yan, na at that time, nagkaroon naman ng pardon ang Pangulong Gloria Macapagal Arroyo kay Pangulong Era. Pardon pa. Nung kay Pangulong GMA naman, nung panahon na siya naman ang kinasuhan, ang kaso was, nag-initial siya sa pondo ng PCSO na hindi naman siya kasama, no? Ang nandun lang sa ahensya, parang ang actual na pinag-usapang pondo is 360 million. 360 And million? sinabi nga na yung dahil dun sa kanyang pirma, yun na, nagkakaso na. Dito, pagka pinag-usapan natin, isang issue pa lang, doon pa lang tayo sa Bulacan, isang proyekto pa lang, bilyon-bilyon na yung pinag-uusapan. Kaya nakakagulat na kung titingnan mo yung diversion ng funds, yung PhilHealth, yung binanggit, magkano ba yun? Dapat 89 billion na transfer 60 billion. Saan inilipat? Yung 60 billion inilipat sa unprogrammed funds na ginamit din sa flood control. I'm sorry, yung talagang 60 billion ginamit sa flood control, dinivert. Oh, yan mga kababayan. Tapos sasabihin nilang wala daw ill intent. Hindi daw pwede kasuhan dahil in good faith daw. Oh, nasaan ang good faith niyan? Nilagay sa flood control na puno ng kurakutan. Diyan pa lang mga kababayan. Dapat sinali nga yun sa articles of impeachment. Dahil mayroon ng ruling ang Korte Suprema May pinag-uusapan na PDIC funds, 107 billion. Ito yung seguro o yung insurance natin sa bangko na ginamit din para dito sa flood control program. Tapos nakikita mo ngayon, no, yung si Alcantara, ang isinuli na diyang pera, kung di ako nagkakamali, parang 100 million ba o 120 million. May nagsoli na isang district engineer Tapos gawin pa state witness, Diyos ko Lord. sa Mindoro ata yung 40 million. Parang napakalaki. Diyan pa lang tayo nag-uusap sa mga district engineer. Bulacan pa lang yan. At yung kay Saldi ko na sinabi niya, deliver ako ng pera, 25 billion. 1 taon lang yun. E paano yung mga 3 taong nakaraan? Tapos ngayon, kanina sa committee hearing, ang pinag-usapan na delivery, 8 billion. So, nakakalula. Grabe, no? Napakalaki ng mga Billion, pondo pinag-usapan dito. Yung 8 billion mga kababayan, isang dump truck na ang dapat lagyan yan mga kababayan. Ang kakargahan. Ganyan karami Opo, mga kababayan ninakaw pera. The trillions na nga, Kong, ang threshold ng korupsyon ngayon sa pamahalaan. Dati, 100 million lang yata yun. By the hundreds lang. Tapos, Oo, by the ngayon billion na. Billion na talaga. Grabe. billions. Ngayon, trillion. Trillion na nga. Na pong pera Billion. ng bayan ang Trillion. pinag-uusapan. Pero, Grabe, no? ito pong impeachment complaint laban kay PBBM. Pag-usapan po Pababangag. natin, sir, yung mga grounds, no? Number 1 po doon, yung
okay yung grounds, pero ang diferensya mga kababayan, yung substance. Ang kanilang ginawang ebidensya mga kababayan, newspaper clippings. Lord. Pag-surrender kay former President Duterte sa ICC. Kalawa, yung sinasabing adiksyon ng Yang addiction, madaling patunayan yan mga kababayan. Dapat, una, humingi sila ng affidavit, sworn affidavit mga kababayan, gayon kay Amy Marcos. At kung mayroon siyang mga ebidensya, humingi kay ebidensya kay Cathy Binag, kay Dean Chase. And then, i-invoke ang pagpapa-hair follicle test. Kung magne-negative siya, absuelto. Kung positive, impeached. Yan lang, ganyan lang kadali. Pangulo, umano'y adiksyon na nakakaapekto raw sa kanyang paghuhusga at liderato. Kabilang din po doon sa grounds yung unprogrammed appropriations sa budget, yung insertion sa flood control, at yung ICI na ginawa umano para pagtakpan yung kanyang mga sangkot. Delaying tactics. Mayroong yan, basihan. Pero ang problema, yung substance, mga kababayan, yung laman. Puro newspaper clippings. Alam mo, MJ, bago ko sagutin yung grounds na yan, ang critical kasi dito sa naging proseso ng impeachment, dati-rate, hindi klaro yung, hindi naman sa hindi klaro, kundi may house rules tayong tinatawag yung proseso na idinidikta ng alituntunin ng Kongreso. Kung yung rules ng Congress of the Philippines, yan ang sinusundan sa impeachment. Ngayon, dahil dun sa kaso nila kay VP Inday Sara, ikinlaro ng maganda. Ano ba? Sabi ng Korte Suprema, teka lang, totoo may political yan at may legal yan. Pero yung constitutional mandate ng impeachment at sinasabing pahalagahan natin ang prosesong to, wag nating babuyin, wag nating sirain, inilinaw yan ng Korte Suprema. Kaya kung minsan, may mga dati, di ba, may magpa-file, ang sinasabi nila, impeach me. Anong isabihin? Para bang nagpa-file ka ng impeachment para ma-disbar mo na yung isang taon kasi isang Mabakunahan. Kaso nga lang yan mga kababayan, isa yung bagay na ongoing pa sa Korte Suprema. Unless sasabihin ng Korte Suprema mga kababayan na illegal o di pa illegal, basta wala pang desisyon, pananatiling hangin yan. nang ikunulong na siya doon sa Villamor, tapos sinintay talaga na lumabas yung warrant. Kung papansin mo, ang tagal nila bago na kinuha ang Pangulong Duterte. So that's one. Number two, binanggit yun sa drug addiction. Klaro din yan kasi siyempre, ang isang Pangulo, lalo tigit na meron tayong mga kinabibilangan na mga sitwasyon na maaaring delikado sa ating bansa. Katulad ng West Philippine Sea, maaaring magkagera tayo dyan. Isang maling desisyon, isang maling salita ng isang presidente, problema na yan. At saka siyempre, yung pagpapatakbo ng gobyerno, yung sinasabi nating mga korupsyon na nakikita natin sa ngayon, di ba sabi nga ni Amy Marcos, ito na mga kababayan, ang resulta. Kaya nagkagulo-gulo, kaya nagkaganito yung budget, kaya ganito yung korupsyon kasi wala na sa tamang isip. So, that is also a betrayal wala of na sa public tamang trust. pag-iisip. Nabanggit mo yung diversion ng budget. Tama ba na i-file din ata yun? Hindi ko pa nakita yung eksaktong i-file ni Attorney Andre De Jesus na in-endorse ni Congressman Nisay. Pero, itong mga bagay na to kasi lumalabas na issue. Talaga namang napag-uusapan na to eh. Lumabas na Senator Amy, lumabas na yung sinasabing kidnapping, lumabas na yung diversion ng budget at korupsyon. Ang importante, yung bang ginawa mong impeachment case, tama sa forma, yan ang requirement ng komite, form and substance. Tama ba yan sa forma at tama ba yung substance? Pag nagkamali yan mga kababayan ang problema. Ang substance is news clipping lang. Pag sinabi lang, okay, tama yung form, maganda yung pagkakalatag mo, pero yung substance, mali, o hindi mo, para bang naglagay ka ng kung ano nung ebidensya walang kwenta, newspaper clippings. Yan. Mabuvote lang dyan. Pwedeng iboto nila yan. Ngayon, ang kagandahan, MJ, lacking in substance. Yan lang ang kanila mga kababayan. Iralason. sa nangyari dun sa kay VP Inday. Tapos, naman nila mga kababayan, ititwist na naman nila. Di ba? Walang substance itong mga akusasyon. Sina Claire Castro, grabe na naman yung mga mga kababayan, pati twist. Di ba? Napatunayan na walang substance ang mga akusasyon laban sa Pangulo dahil sinampahan na ng impeachment tapos binasura. Yan na naman mga kababayan ang talagang kabangagan. Alam na natin yan Alam na natin yan mga kababayan ang kanilang estilong mga bulok. Sara, hindi mo na pwedeng lukoy ng impeachment. Sabi nila,
pag kami nag-file ng impeachment, immediately dapat ibigay sa Speaker of the House. Si Speaker naman, kailangan niyang ilagay sa plenaryo within 10 days. Ilagay niya sa order of business, doon sa mga pag-uusapan o tatalakayin ng Kongreso. At ang plenaryo, kailangan ibigay sa Justice Committee within 3 days. Hindi mo siya pwedeng babuyin, hindi mo siya pwedeng patagalin, hindi mo siya pwedeng i-hold. Ngayon ang tanong, nag-file na tong si Congressman Nisay, nag-file na si Attorney Andre De Jesus. Yan ba makaka-apekto sa impeachment na magpa-file ng impeachment sa January 26? Hindi. Dahil lumalabas within 10 session days, dinefine niya hindi working days, session days. 10 So session January days. 26 is the first session day. Matagal pa pala. At nagkaroon na ng desisyon dyan ang Korte Suprema na kahit na 10 kami nag-file, kahit na nga nag-file ng January 26, January 27, ay kaparti na to na kailangang pag-usapan ng komite kung i-consolidate nila, kung pagsasama-samahin nila. Hindi nila pwedeng lokohin yan o piliin o kunwari sabihin nila, o tabi na tong iba kasi nauna to, hindi pwede. Kasi the first filing day is January 26. Alam mo, nung binilang ko yung deadline ng filing, kasi sabi ng Supreme Court, ano na to, mandatory, hindi nyo ministerial, hindi nyo pwedeng lokohin. January 26 to January 28, 3 days. Pag kinompute mo yan, kasi di ba every 3 days lang ang in a week ang session days, tama ba, MJ? Hanggang Miyerkules Oo. lang, Kong. Pag Oo, kinompute- dati kasi up to Thursday eh. So ngayon, ang deadline ng 10 plus 3, 10 session days to refer to the plenary, included in the order of business, and then the referral to the committee, yun ay magti-trigger ng impeachment eh. February 23 ang deadline. Tagal-tagal Pag pa. pinagsama-sama mo yung oras na yun. So, Kong, para po sa inyo, itong first impeachment complaint laban kay PBBM, is it true or a trap? Alam mo, ayoko namang magsalita ng hindi maganda dito kay Attorney Andre De Jesus at saka kay Congressman Nisay. Pero nabahala ako nung magsalita kaagad, ang naunang nagsalita dyan si Congressman Egay Erice. Ang sabi niya, ikaw din yung abogado ni First Lady nung kakasuhan si Glenn Chong doon sa disbarment. Diba? Nagsalita siya, nagkaroon ng press release tungkol doon na siya yung abogado. Bakit ang abogado ng First Lady ang mag-initiate, ang magkakaroon ng complaint na initiation proceedings? Pagkatapos si Congressman Jet Nisay naman, well, madami nagsasabi, I don't want to cast aspersion, ayoko na magsalita tungkol dyan, pero may sinasabi sila na contractor din siya. Pero ang point ko lang dito, doon pa lang sa umpisa, yung kay Kong Attorney Andre De Jesus, yun ang kabaha-bahala. Diba? Kung gagawa lang sana ng script, kung gagawa lang sana ng eksena, kumuha na lang ng ibang abogado. Itong abogado, naging abogado nila eh. Tingin ko naman, sa unang tingin pa lang, nakakabahala at medyo hindi ka panipaniwala. Pero bagamat ganun, hindi ko yan tinitingnan na problema para sa akin. Dahil nga katulad na banggit ko, yung impeachment case ni VP Inday Sara, dinefine na ng Korte Suprema. Ang sabi ng Korte Suprema, oo, political yan, legal yan, pero dapat respetuhin natin ang saligang batas. Ang esensya na sinasabi ng mga provision ng saligang batas, kung ano yung spirit of the provision, kung ano yung gusto niyang talakayin nung provision na to, na yung impeachment totohanan. Yung impeachment, bigyan natin ng tamang proseso, yung constitutionally mandated process. Huwag nating babuyin dahil ito'y sagrado. Sa ligang batas natin to at impeachment ng isang elected official. May parusa po bang ganun, Kong Mike, kung talagang sinadya para maging failure yung impeachment, para hindi na siya ma-impeach within the next 1 year? Mahirap kasi, Admar, patunayan yung ganun, di ba? Na sabihin natin na, hindi, ano ka naman eh, para anong tawag do? Tanim ka naman eh, tinanim ka dyan para ikaw mag-impeach. Napakahirap naman mag-question ng motibasyon. Yun lang naisip ko lang din, nung nabanggit kagad ni Congressman Erice, siya kagad na nagsalita, bakit naman nga ito yung abogado, parang hindi maganda? Opo. Doon naman po sa pagtanggap, wala po bang wala po bang kailan pwedeng tanggapin yung impeachment, hindi pwedeng tanggapin yung impeachment? Kasi sabi mo nga, 26 pa, January, mag-uumpisa yung balik session sila. So kahit anong araw po, ay pwede sila, kahit nakareses sila, pwedeng maghain po ng reklamo. Well, pwede naman, i-file na natin yan even before the first session day. Pero yun nga, Admar, kung titingnan ko yung naging bilang
batay